Naku, dito muna tayo kay Pulong. Asan ba si Pulong? Naku po. Kumakalat yung picture ni Pulong, ha. Si Pulong ba yun? Yung nakakulay berde tapos meron nakasulat dito. Kala ko Superman yung nakalagay. Iba pala, mga kababayan. Iba ho pala. Sandali, ito. Asan ba yun? Iba eh. Meron pa, isa akong nakitang video. Ito. Nakita ko lang yan, mga bossing. Doon sa ano, sa sa social media, sa Facebook. Oh. Hindi, seryoso ho tayo, mga kababayan. Pakinggan nyo ho ito, mga bossing. Seryoso na, seryoso na. No, yan, joke-joke lang naman yan eh. Huwag kayong mapipikon. Oh. Isinalaysay ni alias Ito, ang pagsasalaysay po, mga bossing. No? Doon sa tungkol kay Pulong Duterte doon sa pagsasayaw. Pakinggan nyo ha. Kim sa ABS-CBN News ang nakita niya umanong pananakit at pagbabanta ni Davao 1st District Representative Paulo Pulong Duterte kay Criston John Sean Patria sa isang bar sa Davao City noong Pebrero 23. Sa kanyang isinumiteng affidavit sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, bandang alas 11 ng gabi noong Pebrero 22, pinapunta siya ni Patria sa isang pribadong subdivision sa Davao City. Dito niya May nakakita talaga at may nagpapatunay. At may kwento at may istorya. No? At may paglalahad ho, mga bossing. Di ba? nakita si Congressman Duterte, Patria, at ang negosyanteng nagngangalang Charlie Tan. Sandali, ano pangalan ng babae? Patria. No? Yan yung pangalan ng babae, no? Nakita si Pulong, si Patria, at si yung isang Tantan. Oh. Kasama ang ilang babae. Before siya umalis, sinabihan niya ako kung gusto kong pumunta sa bar, pwede akong sumunod sa bar. Tapos nag-message ako kang Sona. So, tingnan nyo kung gusto talaga sila sa Davao, syempre hindi ito, hindi mga magsasalita ito. Siguro nabubwisit na din, mga bossing, no? Sabi ni Renante Balibago, yung video mo gustong-gusto ni Sarah kay basketball player. Ay, Diyos ko. Si Patria po yung buga. Si Patria yung bugaw. Oh. Pagdating sa bar, inabutan niya ang kongresista na umiinom at sumasayaw. Ilang sandali pa, pinasama umano siya at ang dalawa pang babae ni Duterte sa kanyang mga bodyguard. Matapos ang isang oras, pagbalik nila, binigyan umano sila ni Duterte ng tig 13,000 piso. Dito na rin umano nagalit si Duterte nang hindi masagot ng isang Yun nga. Tama, yung salaysay, nung si ano pangalan nun, yung binubuntal ni Pulong. Kasi taglalabing 3,000 piso yung binibigay doon sa ibang babae, tapos yung isa 1,000. So, sabi ng mga nagko-comment, 51 million tapos 1,000? Ano yun? Di ba? 51 million tapos 1,000. Budots pa yung sayaw ni Pulong. Ewan ko doon. Pag ganun-ganon eh. Sabi ni, yung kay Pulong, yung sa bar. Kaya ganun-ganon eh. Di ba? Gumaganon-ganon. Tapos may hawak na alak. Pasensyaan nyo na po, matigas din ang katawan ko. Hindi ko kayang imwestra sa inyo. babae ang tanong ng kongresista. Nagtanong si Pulong na in Bisaya. Nagtanong si Pulong kung ba daw siya. Ano ang babae na oo. Then ang sagot ng babae is wala. Walang nag-ano sa kanya. Doon nagalit si Pulong. Kasi naghingi siya ng pera niya, hindi siya nilabas. So doon na kami nag-ano kasi nishock na kami kasi naglabas na siya ng kutsilyo. Oh! Saglit lang, banat bay ha. Eto, may nagpapatotoo, may nagsasalaysay. Base doon sa nakita naming video, tumutugma yung sinasabi nito nung testigo. Meron talagang patalim. No? At yung gumano si Pulong, patalim talaga yung hawak. Diba? Sabi ni Shiro Kansaki, so ayun na nga, lagot ka na, Pulong. Inano niya na si Sean sa gilid. Tapos nagpanik kami. Tapos binaba niya si Sean kasama yung mga bodyguard niya. Hindi ko na nakita kasi
binaba niya si Sean kasama yung mga bodyguard. Pababa na. Kwento pa ni Kim, maging sila ay pinagbantaan ng kongresista. Opo. Kayo! Pag kami nagsinabi kayong ganito, ganyan, yari kayo sa akin. Baka ganun yung sinabi. Grabe, ano? Powerful! 20 minutes siguro, sabi ni Pulong na pababain mo yung mga babae. Wala akong paki sa mga babae, papatayin ko sila lahat. What? Grabe naman yun. Wala akong pakialam sa mga babae, papatayin ko silang lahat. Mga babae. Wala akong paki sa mga babae, papatayin ko sila lahat. Kasi papatayin nga kami, no? Wala kang magawa kasi Kung ito pong sinasabi nito, mga kababayan, ito to, naku, grabe naman. Napaka-war freak naman pala kapag ka nalalasing. corner talaga, parang kumbaga hopeless. Nababa na kami, doon na namin nakita na grabe yung pagbubog kang Sean. Sampal, palo sa kamay, taga-palo sa kamay, 1,000. Taga-sampal, 1,000. Oh, yun. Binlag natin yun, di ba? Yung salaysay na may lagda sa gilid. Sabi, ang haba po, halos ilang oras na akong binubuntal. Tapos umabot na po sa punto na kada suntok, bibigyan ng 1,000. Di ba? Libo sa suntok, 1,000. Sa pag-alis ng grupo ni Duterte, dito na rin umano nakalabas si Kim at ang ibang babae dahil sa Parang na-hostage pa sila sa loob. Di ba? No, kailangan makaalis pa yung mga tao bago makalabas. trauma. Nito lang huling linggo ng Abril nakabalik ng Davao si Kim. Gusto ko lang matulungan si Sean na maano yung hustisya para sa kanya kasi grabe kasi yung nangyari. Sa kanya parang trauma talaga. Hininga namin ng panig si Congressman Duterte kaugnay sa aligasyon ng testigo. Ayon sa staff ng kongresista, wala pa silang bagong pahayag sa mga aligasyon. Pero mga bossing, meron tayong ipinakita dito na ang sagot nga ni Pulong, ayan na, may video na, nakita nyo na yung video lumabas. Diba? Nakita nyo na yung video lumabas. Tagal nang nangyari yun, matagal na daw. Ibig sabihin, meron talaga. Lagot. Ray, Kagimbal, shout out sa asawa mo na si Rowena Aguirre. Naku po, Madam Rowena. Kung sakali na kayo ay may anak na, Happy Mother's Day sa inyo. At sa mga nanonood dito sa ating channel, no? Happy Mother's Day sa inyong lahat. Grabe. Ito mukhang dito madidiin si Pulong, mga kababayan, kapag kasakali. Tapos pagsasamahin yung video, tapos itong mga salaysay nung mga testigo equals posible ba? Kulong. Maaaring ganun, ano? Kulong. Ay, nako. Sabi ni Pulong, sabi ni Pulong, Youth man.